Bakit ngayon ka na? Tanong ni Sandra kay Nick pagdating nito. 9:00 pa lang ay naroon na siya sa bahay ni Nick. Humalik ito sa kanya. Hindi ako kaagad makaalis sa pagbo-ballroom dancing namin ng mga barkada ko. Bakit? Anong oras ka dumating dito? Kanina pa ako rito. Medyo naiinis na sabi niya. 11:00 na. Ni hindi ka man lang tumawag sa talyer kung saan ka nagpunta. Di ba't sinabi ko naman sa iyo kahapon? Umupo ito sa tabi niya. Hinawakan nitong isang palad niya. Sina Papa at Mama, nasa itaas na. Kakaakyat lang. Yumakap ito at humalik sa mga labi niya. Tinugon niya ang halik nito. Matagal at torrid kissing ang namagitan sa kanila. Love, hindi pa ba tayo magsasabi kina Papa at Mama na magpapakasal na tayo? Tanong ni Nick sa kanya. 3 buwan tayo bago magpakasal. Saka na natin ipaalam sa kanila. Tugon niya na nakayakap pa rin sa nobyo. Pwede naman ipaalam na natin sa kanila kahit ngayon, di ba? Giit ng lalaki. Alam ko. Pero ang gusto ko, yung siguradong sigurado na ang lahat. Baka magkaroon pa ng sagapan. Mahirap na. Isa pa, hindi pa stable ang kabubukas kong talyer. Nakakainis ka naman. Pagmamaktol ni Nick na kumala sa pagkakayakap sa kanya. Akala ko ba? Sigurado na ang una nating plano. Oo nga, kaya lang. Alam mo namang hanggang ngayon, busy pa ako sa pagpapalakas ng bago nating talyer. It's my latest pet project. Okay. Magtatsaga na lang akong maghihintay. Ani ni Nick na painis na sumimangot. Huwag ka nang magalit. Aniyang hinaplos ito sa dibdib. Siya nga pala. Kapag kasal na tayo, ay laylo ka na sa mga barkada mo. Natawa ito. Bakit naman? Kung halimbawang ipapamanage ko sa iyo ang talyer. Isara mo na kasi ang talyer mo. Sabi nito. Ano pa ba naman ang gusto mo sa buhay? Maunlad na ang tindahan mo sa Banawi. Ang towing service mo naman ay maayos na rin. Bakit kailangan mo pang magtalyer? Why do we have to work when we are already rich? Nadagdagan ang lungkot na darama ni Sandra sa sinabi ni Nick. Hindi talaga ito magiging ideal husband sa palagay niya. Ngunit bakit nakipagbalikan pa siya rito? Naisip tuloy niya si Mike. Kung si Mike ang mapapangasawa niya, kahit mahirap lang ito, ay may pangarap naman sa buhay. Hinangaan niya ang lalaking iyon nung una pa man niyang makita. Makailang beses niyang itinanggi sa sarili na pag-ibig ang agad niyang naramdaman para kay Mike. Pagkat, paano matutong umibig agad ang puso niyang sinugatan ni Nick? Gayun pa man, habang binabaliwala niya si Mike, ay patuloy itong naging matimbang sa kanyang puso. Ginawa niya ang lahat para magiging strictly business ang kanilang relasyon. Kaya pati ang titulo ng lupa ni na Mike ay pakunwaring inilagay niya sa kanyang pag-iingat para hindi masabing sobra naman ang ipinapakita niyang pagmamalasakit sa binata. Ayaw niya muling umibig pagkat nasaktan siya sa ginawa ni Nick. Ngunit kay tagal niya palang dinaya ang sarili, hindi niya nagawang lubusang baliwalain si Mike. Sayang nga lang, kung kailang halata na niyang may pag-ibig din ito sa kanya, ay nagkataon namang nakipagbalikan sa kanya si Nick. Unti-unti niyang nadama sa sarili na ang pagtanggap na muli niya sa nobyo ay pride lang pala. Gusto lang niyang ipadama kay Nick na nagkamali ito sa pagpalit nito sa kanya sa ibang babae. Wala na pala ang dating pagmamahal na inukol niya rito. Mike, anak, kumain ka muna bago umalis. Ani ng kanyang nanay, papasok sa silid ni Mike. O bakit nakahiga ka pa 7:00 na? Pumihit siya sa pagkakahiga, paharap sa kanyang ina. Ang totoo ay gising na siya kanina pa. Mukhang hindi ka yata nakatulog.
Puna ng kanyang nanay. Nanlalaki ang mga eye bags mo at halatang kulang ka sa tulog. Nakatulog din naman ako, inay. Aniya. Pinag-isipan ko lang ng gusto ang tungkol sa amin ni Rufa? Oho. Ikaw lang ang makakasagot niyan, anak. Mahal mo ba siya? Dati naman ay malapit ang loob ko sa kanya, inay. At kaya lang naman nga ho ako laging inis sa kanya. Alam niyo na. Pero ngayon, napabuntong hininga siya at idinugtong. Siguro ho, sa pamamagitan niya ay makakalimutan ko agad si Sandra. Napailing si Aling Nadia. Timbangin mo ang sarili mo kung talagang pag-ibig ang nararamdaman mo sa kanya. Baka yan ay awa lang at hindi talaga pagmamahal. Mahal ko siya, inay. Giit niya. Bala ko bago siya bumalik sa Pangasinan ay magtapat na sa kanya ng pag-ibig. Bahala ka, anak. Sa bagay, malaki talagang ipinagbago ni Rufa. At mukhang hindi ka talaga niya titigilan hanggat hindi kayo ang magkakatuluyan. Ngumiti siya. Napakatsaga niya, inay. Tipong faithful wife talaga. Oo. Pero sayang din ang pagsasamahan ninyo ni Sandra sa negosyo. Ani ng kanyang ina na napailing-iling. Napakabait niya. Wala talaga akong masabi. Ang akala ko nga, mauwi na sa pag-ibig ang sosyohan ninyo. Saglit na natigilan si Mike. At parang walang kausap ng magsalita. Kahit sinasabi ni Sandra na gamitan lang kami, wala naman akong motibo ng ganoon. Kaya ang sama-sama ng loob ko sa kanya. Kung gagamitin ko lang siya, sana nung umpisa pa lang, tinanggap ko na agad ang alok niyang magsosyo kami sa talier. Ayaw ko naman talaga na may kasosyo. Nagipit lang talaga ako, inay. Kaya ako napilitang makipagsosyo sa kanya. Alam ko, anak. Kalimutan mo na iyan. Ang mahalaga, kumita kayong dalawa ni Sandra at walang naagribyado sa inyong dalawa. Hindi niya masabi kay Aling Nadia na mas ipinagsisinter niya ang pangyayaring nakipagbalikan na si Sandra sa dating nobyo. Tinatakpan lang niya ang tunay na isyu ng pagkungwaring hinanakit niya sa dalaga tungkol sa sinabi nitong paggagamitan nila sa isa't isa. Isang bagay na hindi naman talaga si Sandra ang unang nag-insinuate kundi siya mismo. Nakaraan ang 2 buwan, nanlaki ang mga mata ni Ami sa nabasa sa dyaryo. Boss, basahin mo itong nakalagay sa announcement. Sabi nito kasabay sa pagbibigay sa kanya ng dyaryo. Binasa agad niya iyon. Si Sandra, ikakasal na. Wala sa loob na sinabi niya. Dumilim ang anyo niya. Nako, ewan ko lang kung ano ang magiging buhay ni Ma'am Sandra sa palikerong iyon. Kapag mag-asawa na sila, paismid na sabi ni Ami. Mayaman din naman iyon. Pero baka maubos agad ang pera niya sa lifestyle ng lalaking iyon. Ginusto niya ang lalaking iyon. Kaya magtiis siya. Madiin na pagkakasabi niya. Tumayo siya. Ami, pupunta ako sa PIA. Kapag may naghanap sa akin, mag-iwan na lang kamo ng message. Yes, boss. Habang nagmamaneho, ay nagtitiim ang mga baga niya kapag sumasagi sa isip niya si Sandra. Bakit kailangan nitong magtiis sa dating nobyo? Gayon ang sabi nito sa kanya noon, ay niloloko ito ng lalaki. Nagmura siya sa isip. Walang pride. Kahit nobyo pa lang niya ay niloloko na siya. At nang makipagbalikan ay tinanggap uli. Miss Sandra, wag na wag kang magpapakita uli sa aking pagkat sasakalin kita. Ngayon ay buo ang isip niyang magtapat ng pag-ibig kay Rufa. Kahit na manirahan sila sa Pangasinan, kapag mag-asawa na sila. Ate,
Totoo ba itong ipinag-a-announce mo sa dyaryo? Tanong ni Lani paggising ni Sandra ng umagang iyon. Aling anunsyo? Maang na tanong niya at agad na kinuha sa kapatid ang dyaryo. Wala naman akong ipina-advertise. Dumilim ang mukha niya nang mabasa ang pag-anunsyo tungkol sa kanilang kasal ni Nick. Naningkit ang kanyang mga mata at pati imbagang. Si Nick, natitiyak niya ang may kagagawa niyon. Totoo na ba iyan, ate? Muling tanong sa kanya ng kanyang kapatid. Oo, pagsisinungaling ni Sandra. Ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng kanyang kapatid. Pinag-usapan na namin ang tungkol sa aming kasal noon pang last month. So talaga bang siya na? Hindi ka agad nakasagot si Sandra. Pagkat ngayon nagdadalawang isip na siya kung itutuloy niya ang pagpapakasal kay Nick o wag na muna. Alalahanin mo, anang ng kanyang kapatid, kapag mag-asawa na kayo, baka lalo kang mahirapan sa kanya. Napatingin siya kay Lani. Totoo ang sinasabi nito. Alam nitong hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Nick, na mas binibigyan ni Nick ng importansya ang barkada at pag-good time. At hindi ganitong uri ng lalaki ang kailangan niyang makasama habang buhay. Malayong malayo si Nick sa ideal na lalaking gusto niyang mapangasawa at siya ang tunay na tinitibok ng kanyang puso. Bagaman binabaliwala niya sa isip. 2 araw matapos malathala sa dyaryo ang pahayag tungkol sa kasal nila ni Nick, nag-atubili si Sandra kung tatawagan o hindi si Mike. Bantulot siyang napalapit sa telepono nila sa salas ng umagang iyon. Pero mas nananaig ang kagustuhan niya makausap man lamang ang binata kahit sa telepono. Kaya tila wala sa loob na denial niya ang numero ni Mike. Herbaceous Motor Shop, hello? Sabi ng sumagot. Ami? Aniya? Yes, Ma'am Sandra? Yes, ako nga. Nariyan ba ang boss Ryan mo? May ino-overhaul siyang makina. Busy siya kaninang umaga pa, ma'am. Bakit siya ang gumagawa? Bakit hindi si Mang Dante? 2 na ang mekaniko niya, ma'am. Masipag lang talaga si Boss Mike. Kaya siguro lalong lumalakas itong talyer niya. Natuwa siya sa sinabing iyon ni Ami. Lalo siyang nakadama ng paghahangad ng isang araw ay kakausapin niya si Mike. Gusto niyo bang tawagin ko siya, ma'am? Tanong ni Ami sa kanya. Di na bali, Ami. Tatawag na lang ako mamaya. Baka importante ang sasabihin ninyo sa kanya. Maaari ko namang siya tawagin agad. Next time na lang, Ami. Kumusta ka naman dyan? Okay lang ako dito. Kayo? Kumusta kayo, ma'am? Nabasa ko sa dyaryo. Ikakasal na pala kayo. Congratulations, ma'am. Ang totoo, Ami. Hindi ako ang nagpa-anunsyo noon. Pagtatapat niya. Si Nick ang gumawa noon. Totoong may balak na kaming magpakasal. Pero indefinite pa. Ba't ganoon, ma'am? Diba dapat iisang guni muna niya sa inyo? Ang hakbang na gagawin niya? Napabuntong hininga siya. Ganoon nga ang dapat, Ami. Nagtaka lang nga ako sa ginawa ni Nick. O sige, ma'am. Sasabihin ko na lang kay Boss Mike na tumawag ka. O kaya sa bahay nila. Maaari nyo rin siyang tawagan dahil may bago na ulit siyang isa pang linya ng telepono. Ito ang number niya sa bahay. At sinabi ni Ami ang numero ng bagong telepono ni na Mike. Isang bagay na hindi rin naman gaanong kailangan ni Sandra. Pagkat na kay Mike na rin ang ibinigay nitong cellphone noon. Okay, nakuha ko na, Ami. Gayon pa man sabi niya. Salamat ha. Bye. Nasiyahan na rin siya kahit hindi nakausap si Mike. Hindi niya alam kung bakit ganito ngayon kasidhi ang pananabik niya sa binata.
Itinanong rin niya sa sarili kung bakit ang kanyang isipan ay laging kay Mike sa bawat araw na nagdaraan at wala na ang dating pananabik niya sa kanyang nobyo. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.